Ate Jackie ang aking punong ministro. Diba? Which is true. First and foremost, we are ministers. And we have a job to do, which is to minister. Pero bago yung manalangin ko Panginoon, we acknowledge ang kakulangan ng iyong anak na nasa harapan. Ngunit, alam ko po na sa iyong biyaya ay mas magagawa po ang iyong plano, ang iyong mabuting mensahe para sa aming lahat ngayong bagay. Ito po ang aming dalangin, ang kapal ng Espiritu mo, ang siyang muna patuloy sa aming gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hindi ko na sinama sa panalangin. Sana po yung mga inahan ko ay magising. Upo ko para hindi ako makawin at para hindi ako nakaharap doon sa screen. Mag-isip okay? Sige. So, walang speaker. Gagawin nyo lang ako. Gagawin nyo lang ako. Ayan. Hayaan. Ito mo na lang. Yan. So, pinili ni Annie Jackie sa akin, tatlo yung objectives. Yung topic ko nga pala is sa commitment. Bago yun, meron pa tayong problema sa commitment kasi kung committed naman tayo lahat, tapos na. Huwag na tayo yung mag-usap. Para lang siya. Okay ba yun? Are we saying we are committed? Amen. Committed naman pala tayo. But the objective is, after this, ma-refresh yung ating commitment. Hindi maging committed na yung committed yung isipan. Kundi, lalo pa tayo mag-proceed sa ating ginagawa para sa Panginoon. Pati yung objective. Ayan. Commitment to God, commitment to the church ministry, and commitment to excellence. Okay? Alam mo, kapag mahal mo pala ang isang tao, ang dami mo gusto sabihin sa kanya. Tama? Tama ba? Alam mo, kahit malayo si Richie, ay, napaparating mo yung mga gusto mo sabihin. Ang dami mo gusto sabihin sa isang tao na mahal mo. Tama ba? Gusto kong sabihin sa inyo yung mga mahal ko kayo. Kaya marami yung sasabihin. Basta tawag sa inyo, para makakamalig din sa akin. Bit lang. Kaya ko sa natin yan, lagi pang mamahal. Which is true. Actually, kung pinaprepare ko yung message, parang sabi ko, parang yung commitment, parang it's just a part. Isang bahagi lang ito ang mga gusto kong sabihin. Unang nasa mga taong mahal ko, bilang mga kapatid. Pangalawa, para sa mga taong naglilingkod sa isang ministeryo mahal ko, dahil natin sa puso mo ang music ministry. Pero higit sa lahat, marami kong sasabihin out of my love to the Lord God. Tama ba? Okay, tingnan natin ito. Ano ba ang ibig sabihin ng, ayun talaga parang yung signal yan na nakapanood mo. Yan. Yan. Ano ba ang ibig sabihin ng commitment? No? So, kung tingnan natin yung etymology yung pinanggalingan ng salitang commitment, ito ay unang-unang ginamit ng 1610. Yan, no? Anglo-French, nanggaling sa salitang Francois, commitment, meaning the pledging, ipinapangako, or engaging of oneself, a pledge or a promise. Parang siguro naalala ni Pastor Joey dito, yung kanta My Pledge of Love Cannot Be Broken. Hindi nyo alam yun. So, parang birthday na meron yan. My Pledge of Love Cannot Be Broken. Isang pangako na kapag ikaw ay nag-pledge, sumumpa, diba? Pag sumumpa, ang automatic ang nakapag nun you fulfill, diba? Sinumpaan mo, papanindigan mo yun. Ganun din naman sa ating music ministry. Ang sabi ng Merriam-Webster, it is an agreement, again, a pledge, to
do something in the future. So when you say you have committed to the music ministry, ikaw ay sumusumpa na hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating na araw, patuloy mo ibibigay na yung sarili mo kasi nga nagpumili ka. Tignan natin ito sa, sabi sa, ano bang game ko, yung pamit sa Institute. Survey, top survey says, ano ba ang kadalasan ng mga nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay nagpo-commit? I want you to group into three. Share your answers to your... Share tatlong answers. No? What do you think are possible reasons for committing? Friends. So kayo tatlo, Gigi mo ka kasama tatlo na to. Gigi na kayo nila Salvi, tatlo, mga gares. Tingnan natin yung ating nasagot. Kung yung sagot mo kasama mo ay lalabas. Pastor, sa mga nagpunin ay lalabas. Okay, I give you 1 minute to share your answers. Tatlo sagot bawat tao. Pwede mo ulit. Ano ba, pareho kayo sagot? Okay na yan. Tatlo ang sagot. Kada tao. Tatlo ang sagot kada tao. What do you think? What do you think of per person? Hindi mo tatangaman yung sagot na dito sa amin. Okay ka na sa music ministry. Sa tingin mo, are you there? Or why are you committed in a relationship? Bakit ka natin nakakomit sa isang trabaho? Okay. I-share mo sa kasama mo, ha? Tapos, yung pinakamaraming tao sa loob, bibigyan nyo ng 20 pesos. Yung matatalo, ha? Yes, tapos na kayo ito. Okay, tignan natin ang yung mga sagot natin ay nasama dito sa mga sa tingin ko ay services. Itong survey na ito, ang sinurvey ko, yung sarili ko. Tignan natin kung yung mga sagot ko nakaalay sa mga sagot mo. Okay, una. What do you think is a possible reason for commitment? I am happy and I feel valued. Sino ang makasagot nito? Nakakomment ka kasi masaya dyan eh. Kasi may nakakakuha ka ng joy. Sagot mo yun? So far, 1 point. Yung iba, hindi sila yan. Hindi sila Number 2. Ayaw ko cross. Ayan, it's comfortable. Madali kasi para sa akin ito eh. Parang natural lang para sa akin gawin. Kaya, di ba ang dami ministry sa church? Merong ushering, merong visitation, merong mission, merong teaching, Sunday school, merong music, merong dance, tambourine, marami pa. No? Pero bakit nasa musika? Probably it's because kasi madali po para sa akin gawin komportable ako kasi I love singing, gusto ko yung mahilig talaga ako sa music. It's comfortable para sa akin. So, sino yung sumagot nito? Wala. Pero sa tingin nyo, posible na may mga ako na kukumit kasi para sa akin madali yun eh. Parang dyan na lang ako, yung mag-visitation, mag-init yun. O at least ito kumakanta, marunong naman ako yan. Okay ako dyan. Yung tayo na practice, okay ako dyan eh. Yung Sunday school kasi ako pwede sa mga manulit ko eh. Dahil ako dahil yung malungkot para sa akin eh. Di ba may isang ganito commitment? Kahit sa youth, di ba pag inasay mo ng, di ba si Brother Micah as youth president, nag-meeting siya ng mga officers niya, o sino magpupunod din para magkaroon ng venue, o sino magkaroon, sasabihin niya sa niya, ako na lang to, kaya kasi
Madali para sa akin ito dahil alam ko to. Because it's comfortable. Sumunod, ikaw na. Ayan, gusto mo yung mga kasama ko eh. Sinong sumunod dito? I enjoy the people that I work with. Is it a factor? Is it a factor in committing? Di ba? Kapag minsan, si Pastor Emil na, nagmumukha ako. Di ba? Minsan, na-apektuhan yung pag-commit mo sa isang gawain kung yung may practice tayo, naka-schedule ka. Sino yung... Ay, kuya, ako. Alam mo yan, nangyayari yan. Sino yung soul leader? Sabihin mo ng pastor na din, pag-sikulit yun, ano mo? Kasi hirap siya dun sa beat. Tama ba, Ryan? Kiran ko yun sa akin. Nahihirapan siya dun sa beat. Nung mga kantang napipili ko kasi yung mga luma. Bibigyan mo pa rin ng kapanahon na. Kaya, sometimes it affects your commitment. Correct? Tama ba? Tutulog ko kasi gusto ko sige na yung song leader, gusto ko makakanta na eh. Kasi minsan si Kuya Ferdy na malapit na sa akin. Pati, excited ako. Ano ba? Ikaw ang papakanta eh. Alam ko, maluma. Di ko na pala nakasama. Talagang masaya siya. Kasi parang namin yun. So sometimes, we stay, we committed in a ministry because of the people that we work with. Pag gusto ko kasama si ganito, napaka-generous. Gusto ko kasama. Alright, next. Ayan, gusto ko pa. Ayan, I am committed to someone or something that I love. I love to do this. And I love the person I love sa marriage, no? Nagko-commit kasi sa relationship. Kasi may love eh. Ito sinagot niyo ako, just because there is love. Because there is love. Tama, because there is love. Ano yung susunod natin dyan? Pag makipag-love, si Jackie ano? Okay. Nagko-commit ako dyan kasi nakikita ko may direction eh. Kasi yung leader, sometimes we commit because of leaders, correct? The danger with this is, paano kung iba rin yung leader? Paano kung yung commitment mo ay nakasalalay sa tao? Eh napalitan, nagka-approach yung life ng leader mo. Oh. Ay yung life ng leader mo, involved sa pagdadalaw. Kaya ikaw, sumasama sa pagdadalaw. Eh napalitan yung life ng leader mo, ang pumalit. Parang hindi ko siya feel. Magdadalaw ka pa rin. So, in the topic of commitment, akala nyo simple lang yung commitment. But in reality, ang daming mga bagay na nakaka-apekto ng ating commitment. Kaya pinagtapik sa akin yung ating sabi ko kasi alam niya, this is an issue. Ano tawag doon yung in the box, elephant in the room, there's an elephant in the room, ayaw natin pag-usapan. Lahat tayo may problema sa commitment. Sometimes we choose when to commit, we choose where to commit, we choose kung sino kasama mo, okay ako. That's a problem. And we need to realize that. That is a problem. Ano yung huli? Kasi wala nyo eh. No choice. Nakakomit ka dyan. Hindi ako maalis. Kasi walang papalit. Matawa, just kidding. Nakakalasan nyo ba ako? Kuya Ferds, ano pang balita dyan? Walang papalit. Lalo ka mag-ibo, Do you think this is a good reason? Do you think it's a bad reason? nasa gitna.
Balimbing. Do you think it's a good reason? Hindi. Do you think it's a bad reason? Hindi naman. It's not a bad reason. Actually, kapag yun yung reason mo, it shows you na meron kang sense of responsibility, meron kang malasakit. Kahit pa paano may malasakit ka. Yun ako lang ako papakanta. Lumipig. Diba ako na lang. Lagi naman sila nilipid, ako na lang. But you know, positive yun kasi nagpapakita yun ng malasakit. Paano kaya sa Pastor Joey sabihin niya, ayoko na. Hindi na ako umisip, tinatagad na ako. Sasabihin niya, kuy, kailangan ko umisip kung yung pastor. Dapat sila nag-joke nila sa Facebook. Pero, we commit because, pero makakalungkot lang na reason. So, sino ang tumama sa tatlo? Oo, isa lang. Sino yung tumama sa tatlo? Yung tatlong mula niya ay tinamahan niya sa amin. Ha? Hindi, one person, na yung tatlong hinulat niya ay nandito sa amin na to. Ano ba yung iba? Pasok ka, pasok ka. Yung mga hindi pasok, ano yung sinabi ninyo na wala dito? To glorify. To glorify. Wow. Amen. Iboto natin na sa susunod, ha? Ano ba yung mga sinabi ninyo na wala dito? Pwede. Just because your family is there, then it influences you. Actually, sa pangawa kami ni Father Mike, anak kami ng mga lingkod. Kaya by default, parang naipamana sa iyo yung lingkod. Mag-isip mo kasi di ba? Ito pala ito eh. Okay. Pero, which of the possible, sa amin na to, ano sa tingin ninyo yung magpo-produce ng long-lasting commitment? Ano yun dyan? Yung dahil masaya ka? Ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4? Who says it's number 1? Yeah, okay. Who says it's number 2? Who says it's number 3? I enjoy the people. Long lasting. Then, kasi nakawalan na yung mga sabi. Who says it's number 4? Okay, madami. Who says it's number 5? Because of leadership. Who says it's number 6? Okay. Again, we may have varying opinions. Iba-iba. Yung sa tingin yung sagot ninyo will depend on your personality. It will depend on your experience. It will depend kung paano ka lumaki as a person because you have needs. But please oblige and papasensya nyo na kung maaari, just for today, ang gusto kong bilan na maging basihan ng aming commitment sa music ministry or whatever ministry. Kasi ano to pwede ito pasok sa ibang group, hindi lang pang music team to baka may ibang ministry, pwede natin siya magamit. Pero ano ang magiging basihan natin sa ating pag-commit? I believe it is number base dito sa sagot. Basahin natin. There was an incident in the life of Jesus Christ na yung mga expert, sabi dito sa verse 35, one of them, an expert in the law, siguro Supreme Court Justice, diba? Ganyan ang kapanahon na talagang alam lahat ng batas. No? Kapag tinanong mo, anong batas dito? Alam mo, ganyan. Tinanong niya si Jesus, no? Sabi niya, teacher, what is the greatest commandment in the law? Medyo mahirap, ang dami kasi utos ng Panginoon sa Old Testament. Babasahin ninyo yung talagang mga pinag-utos. Ang dami mo sa 10 utos ng 10 major commandments na binigay kay Noah. Tama na? Moses. Tinitesting mo na yun. Kay Moses, diba? Binigay sa mga paraan. Sinai.
Diba? Testing mo lang. Dapat alam natin yung mga yan. But anyway, bukod doon sa 10 commandments, tingnan mo pa Panginoon, oh Lord, what do you think is the greatest commandment? And not other than our Lord Jesus Christ answered, love the Lord your God, heart, soul, and mind. This is the first and the greatest commandment. That is why, for me, at ang in-impress sa akin ng Panginoon when I was preparing the message for commitment, ang ituro mo, yung level ng commitment nila sa paglilingkod will be measured by how much they love God. Hinahingan na lang natin Pastor Adrian Kualini. Kaya kinakabahan mo, sabi ko, sana ko ang mapukuhan. Pero dinaanan namin. Which is, nagko-complement doon sa mensahe ko. Do you love the Lord? Amen. How much? Paano kung yung kasama ko sa ministry, hindi mo trip? Eh, mahal mo si Lord? Tuloy. Tuloy. Love your brother. That is the greatest commandment. Sa ngayon, it is comfortable. Komportable. Paano kung maging hindi na komportable? Mahal mo pa rin si Lord? Of course. Kuya John, ayaw naman na ako papahalos. Saan ka rin papahalos? Kasi pwede kong pahinga muna ako sa pag-ibig ko. Kasi, simple na sabi ko sige, sabi mo kay Lord ko papahalos. Lord, I love you. Pero ayaw mo tayo pag-ibig. Ayaw. Pwede ba yun? Is it possible? You know, eto, personal experience, dumadating, mamaya tatagal natin ito. Nawawala yung focus natin sa ating ministry. Diba? Pero malinaw na malinaw, if you have received the grace, kasi alam mo, hindi ano eh. Alam mo, makahaman ka eh. Diba? Eh, niligtas ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kasayang sa krus. So our worship and our commitment to worship emanates, lalo ng kuya, nag-uugat, dumagaloy mula sa pag-ibig natin sa Panginoon. And yung pag-ibig natin sa Panginoon, hindi lang heart. Sometimes, we involve our emotions in our commitment, which is true. And it's not wrong, because we were created as beings with emotions. Nilagyan tayo ng Diyos sa emosyon. Kaya minsan, after ng mga ganitong retreat, on fire! Because the emotions are high. Kaya kailangan natin ng mga ganito. Pero yung mas matipid na version. Okay, sometimes we also have a renewed commitment kapag tayo ay patuloy ang nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi napupuno yung isipan natin ng salita ng Panginoon. Your mind. Right? But it is impossible to love the Lord when you are a lost soul. Kung wala kang relationship sa Panginoon, ay hindi mo pwedeng mahalin ng isang taong hindi mo kilala. Siyempre, Pastor Eden, hindi mo pwedeng mahalin ng isang taong hindi mo kilala at hindi mo kilala. Wala na yung word. Diba kanina pa yung isip natin si Pastor Joey, ano ba yung difference ng heart, soul, and mind? And ngayon lang dumating sa impression ko, and thank you Lord, na you cannot love the Lord with your soul if your soul is lost. Tama? Kasi, kaya importante, ano na nilatabi mo, Christian na ba? Baka nasa praise and worship team ka, pero hindi ka pa pala ng palataya. Magaling ka ng tumitara, magaling ka ng tumutong. Sometimes, kuya, may bagong guest tayo.
marunong ka mag-drums. Sige, wala kayong drummer eh. Ang problema, baka habang tumutugtog siya, iba yung kanyang, yung soul niya ay iba. Hindi pa safe. That is why when you love, una-una, loving the Lord with your soul, yung sabihin yung soul mo, should be there. Ako, yun ang in-impress sa akin ng Panginoon. And loving the Lord with your heart, you involve your emotion. Kung kinakailangan ako, yeah, don't be ashamed. Sometimes when you, naranasan nyo ako magpakanta na naiiyak ka. May ganyan ba sa iyo? You cried when you were worshiping. Sometimes, tayo mga worship leader, Lord, yan nakakaya. Pipigilan mo, no? Pero sometimes, the Holy Spirit is working with your emotions. That is why it's causing you to cry. Isa ka, pinagdaraan ka, nabasa mo yung lyrics mo. Because, you know, you cannot jump. Sometimes you see me jumping, even when I am at the brain. Nung nag-a-attend na ako, I was a jump. Why? Because there is joy in my heart. Why? Galing sa emotion yun. Nilagay ng Panginoon yun. Kaya hindi pwede na maglilingkod ka sa Panginoon, nagigita ka, tapos yung mga mo, para mo. Yung Walang joy. sabi ng anak ko, low emotion. Mahal kayo kung gusto sa mga bata yun. Kung kakain siya ng mga acid, no reaction. Ipinipigil niya, no, huwag niyo pipigilin yung emotion. Unless, it is a destructive kind of emotion. No? Ibig sabihin, iba na yung nagmamanipulate sa'yo. Ganito ka eh! Sabi ko niya doon, okay lang kasi emotion na bigyan ka. Magwawala ka sa practice kasi ganito ka. Hindi man. Pag mamaya madalaanan natin yun. And with your mind. When you commit, kahit na ayaw ng puso mo, pero dahil sa nakabasa ng salita ng Panginoon, tinuturuan ka, you continue even if you don't feel like it. Tinatanong ko eh. Iba na lang muna ang gitara. Pagod ako. Malinaw ba? Malinaw ba? So right now, when ang tanging objective ko lamang, ang tanging mensahe ko lamang sa ating ngayong umaga, nakakahabahin lang, pero isa, mahal mo Panginoon, you will commit. Hindi dahil si Ate Jackie, hindi dahil si Ate Gigi ang song leader, hindi dahil si Kuya Marika yung song leader, hindi dahil magaling ka, hindi dahil komportable ka, hindi dahil gusto mo yung kasama mo. Magpo-commit ka kasi mahal mo ang Panginoon. And if we all share the same understanding, hindi magiging problema yung commitment. Hindi magiging problema. Babaguhin natin yung policy. Ganito. Dati ganito na. Ang ba naman yan? But because you love the Lord. Let's go to the next slide. Ito yung 1 Corinthians 13, ginagamit ko sa Valentine's, sa mga kasal. Pero gamitin natin sa point of view ng commitment. Kasi dahil yung pinag-uusapan natin. Ang sabi dito, if I speak in tongues of men, ang galing mo. Palitan natin yan. Even if I sing with high notes, and I sing the best melodies, like angels, but do not have love, I am only a resounding or a precious singer. Kung tumutugtog ka ng drums mo, kaya, or nagigitara ka, Justin King, pero kung wala nang pagmamahal sa ginagawa mo, yung lumalabas sa amplifier, yung pinapalabas ni John Lord sa speaker, ingay lang yun. Ingay. Even if I have the gift of prophecy, galing mo ang pakatawag, incarnation, speak
Naiintindihan mo lahat ng mystery. Lahat ng uwa, ang galing mo sa mga Bible study. Alam mo, puno ka ng karuman. And meron kang pananampalataya. But you do not have love. You are nothing. Baka tayo, nandun tayo sa ministry natin, tapos sasabihin sa atin ng Panginoon, oh, that's nothing. Lion. Kasi hindi mo siya ginawa na nasa puso mo yung pagmamahal sa akin. Yung sinasabi ni Lord, kahit anong gawin mo, kung hindi mo yung ginagawa dahil mahal ng Panginoon, it's nothing. Tingnan natin yung susunod. Ito, mayaman ka. I give all I possess to the poor. Talagang tumulong ka. I give over my body to hardship. Para makapagpalaki. Pero, walang pagmamahal. Pwede ba yun? Nagbibigay ka ng walang pagmamahal? Yes! Sometimes you give because you want to have a good reputation. You want people to see you na generous ito. Pero kung wala kang pagmamahal, nothing. I gain nothing. Sa ministry natin, dapat tayo ay, ano sabi sa verse 4? Sabi mo sa katabi mo, get a partner. Sabi mo ganito ha, ikaw ang partner si King. King, dapat ikaw ay patient. Sabi mo, dapat patient ka. Okay? Okay, next. Sabi mo, dapat kind ka. Okay? Dapat you are not envious. Hindi ka maningigin. Okay, kung ka maningigin na it does not boast. Wait, sabi mo sa kanya mo ako ang mga yan. Ito kasi yung mga bagay na kapag pumasok at pinabayaan natin manatili sa ating paglilingkod, parang anay nasisira. It does not dishonor others. Let us always remember to honor yung mga kasama, lalo na yung mga kasama natin sa ministry. Sometimes nawawalan tayo ng paggalang sa isa't isa. Tama ba? Sometimes kasi meron na mabagal ng catch up. Ano ba yun? Bibilis na si Side B. Diba? Sometimes we dishonor each other. Pero let's honor each other. It is not self-seeking. Sumali ka ba sa ministry? Kasi meron kang napapala para sa sarili mo. That is not love according to Corinthians. Not easily angered. Okay. Ayoko na. Kami magmagalit sa akin. Oo, angered na eh. It does not keep any record of wrongs. Yan. Last week, ganito ko nangyari. Hindi ko makakalimutan. Sa susunod na yan ang nasa schedule, hindi ako mag-follow. Kasi, you keep records of wrongs. In the ministry, magkakatapunan tayo. Kahit ako. Sasabihin ko na may pastor, magkakatapunan tayo. Gigi, magkakatapunan tayo. Meron ako mga masasabi, meron ako mga chat-chat, na maaaring ma-offend ka sa akin. Maaaring balang araw, hindi ka mapansin, makalimutan kita, magtapo sa akin. But please, my request is don't keep any record of wrongs. Sabi ng Panginoon, kapag magpapatawad ka ilang beses? 77. 70, hindi 70 times. 70 times. Pero hindi mo bibilangin pa rin yun. Na-coach din ako dito. Mali yung coach. Mali yung coach. Hindi, mali ako. Kinoach ako. Diba? It does not delight in evil, but rejoices in the good.
It protects. Uy, protection mo kapag nag-skandalo mo, you protect me. There will be members of our team that will have issues in the future. Sana wala. Pero kung meron man, let's continue to protect that brother and that sister. Let's protect each other. It always trusts, always hopes, and always perseveres. Yung kahit ayaw na, sige pa rin, sige ito pa rin, you persevere. Kahit mahirap, sometimes may mahirap eh. Katulad kagabi, nag-practice sila Pastor David, walang guitar, walang bass, walang bass, di ba? Dumana yun sa akin eh. Sometimes I get discouraged. Nakaschedule ako, biglang kulang yung musician. Sana naman, kahit ano ko yun, hindi na ito pwede. What do you do? But because you love the Lord, you will continue and you will persevere. Why? Why? The answer is, we love the Lord. Why? Because we love the Lord. It's that simple. In the end, verse 13, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Dito lang ako kakagal, yung ibang bahagi ng mensahe ko, dadaanan ko na lang eh. Pero may next verse. Ay, yan. Ito. Ang sulat sa Revelations, sabi na, alam mo, ang ganda ng mga review ko sa inyo, sabi ng angel. Alam ko ang inyong mga gawa, ganda ng mga gawa. Alam ko ang inyong hard work. Alam ko ang inyong perseverance. You have persevered. You have endured hardship. You have not grown weary. Parang hindi kayo mapagod. Lingkod kayo ng lingkod. Alam ko yan. Lingkod-lingkod, nagpa-practice kayo. Alam ko na nagugutom kayo. Early morning, inaantok kayo pagdating ng RF. Alam ko yun, iisip, nilalagyan ng tubig yung mga mata nyo para hindi kayo makatulog. Alam ko yan. Alam ko yung paghihirap ninyo. Sabi ng Panginoon. Kaya lang, you have forsaken the love you had at first. Ang impression ko, ang nangyari dito sa church ng Efeso, nasanay na sila dito sa kanilang mga ginagawa. Di ba? Naging cycle niya eh. Routine. Hindi, gawin namin ito bakit? Kasi, yung church service natin, kailangan may magpakanta. Kailangan talagang maganda yung music. Kailangan, ganito. Kasi, mahirap. No? Baka dumating sa time na ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin. Kasi nasanay na tayo. Nawala yung pag-ibig. Now, if you see that this is happening in your personal commitment, na kaya ako na dyan kasi wala na iba eh. Hindi na lang. Let's ask the Lord, Lord, can you just renew the love that I have for you? May part 2 and part 3 na yung message. Pero ano na tayo? Mag-stay tayo dun sa let us recommit our love. Instead of committing to the ministry, let us recommit to the love. Yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kahit sa mag-asawa, kailangan ito eh. Kahit sa mga magkakapatid, magkakaibigan, kailangan nagre-renewal ng pagiging pagmamahal sa isa't isa. Because sometimes we
we fall out of love. Because we are human beings, that is how we are wired. Pero tayo today. Is there a love song in your heart right now to the Lord? I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Deeper in love. Can we sing I love you, Lord? With eyes closed. Pero hindi lang dahil kinakanta natin sa bibig. But we want to sing it as a pledge. I love you, Lord. Pwede nyo ko sabayan. Alam niyo naman yun, di ba? O sobrang luma, hindi nyo na alam. Kinalaman ko sa mga kabataan. Alam niyo ba yun? O, alam niyo ba yun? Sige, no, may singing. I love you, and I give my voice to worship your mind, your soul, your emotions, my soul. Paunahan sa emotion, rejoice, take joy. Take joy, my King, in what you hear. Thank you. Now we proceed with my part 2. Ayan. Some biblical principles. Ito our lecture. So again, the message is, when we go back to our homes, to our church, to our ministries, and when we start singing, mag-operate ng sound system, computer, mag-gitara, mag-piano, maalala natin, Lord, oo nga pala. Ginagawa ko ito kasi mahal kita. Bonus na lang yung magaling mo na kasama mo, masarap kasama yung mga kamatagin mo, bonus na lang yan. Yung komportable ka, magaling yung leader mo, that's all bonus. Right? Now, I want to differentiate between what we are doing. Is it a task? Is it a service? In the Old Testament, ang Israel, talagang naglahan sila ng mga musikero. Ito yung music na to. Sabi lang sa First Chronicles, these are the men King David, put in charge of the service. Alam natin si David talagang man after God's own heart. Bakit? Kasi alam ng Diyos, kung silipin niya ang puso ni David, ang laman ng tinitibok ng puso ni David, yung kanyang pagmamahal kay Yahweh. Tama? Sobrang pagmahal si David, ibang klase magmahal. Sa sobrang galing niya magmahal, pati yung asawa ng kapitbahay na. Hindi kasi yung niya, yung personality niya, loving talaga siya. Kaya magaling siya ng puso. Pero maganda naman sa kanya, yung love na yun, talagang dinedicate niya muna sa Panginoon. Okay? So, ganito ginawa niya. Meron siyang inilagay ng mga tao who will be in charge
Iniaalanasan kita na ikaw ang bahala sa music, sa templo. They ministered with song before the tabernacle of the tent of meeting until Solomon built the house of the Lord in Jerusalem, and they performed their service according to their order. Bakit sila naglilingkod? Bakit sila naglilingkod? Kasi they were put in charge. Yari sila. Inutusan sila ng hari. So in the Old Testament, meron talagang mga, anong tawag sa hari, mga Levita. Nagdadala sila, hiniwalay ng Panginoon para sa trabaho. Tignan nyo, ayun, sumobra. Yan, sumobra. Oh, ayan. First Chronicles 9. Those who were musicians, heads of the Levite families, stayed in the rooms of the temple, and they were exempted from other duties. Wow! Ganun kami. Ganun yung mga music team. Hindi kami kasali sa mga stage na exempted kami dyan. Special kami. Hindi. Old Testament ito. Exempted sila sa ibang gawain kasi may iba silang trabaho. Para sa opisina, di ba? Kung ikaw ang trabaho mo sa opisina taga Xerox, hindi mo na responsibilidad yung maglinis ng sahig kasi may ibang trabaho yun eh. I want us to change our perspective. Yung ginagawa ninyo, pagpapahawin, pagtutok, hindi na katulad ng Old Testament yun. Na ginagawa nila yun kasi trabaho nila yun. Bakit ka sa ministry? I am a responsible Christian. No. Nasa ministry ka, again, because we love the Lord. Whatever you do in the Old Testament, New Testament, whatever you do, you work at it with all your heart as working to the Lord and not for your masters. Since you know that you will receive an inheritance. And it is the Lord Christ you are serving. No? Kung malinaw sa isipan mo, na pinaglilingkuran mo ay ang Kristo na matay sa krus, kanina kinakata natin, I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Namatid ka na sa gilid so natin, kinakata mo na, I'll never know. Sobrang ka naman. Pagkikita mo yung mensahe. Oo nga, no? Yung krus, yung presyo ng krus, yung halaga ng krus ng Kalbaryo, yung halaga nun, para bayaran lahat ng mga kasalanan ko, yung pagpapaalala ng mag-uod yung sa akin, so that whatever I do, I will do it with all my heart. Amen? Amen. Look, sabi ng Panginoon sa John, Jesus ko, you call me teacher and Lord? Oh, tama naman. Ano naman yun? Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, ito yung eksena, di ba? Nagugasan sila ng paa. I have set you an example that you should do as I have done. Ang Panginoon, nabuhay siya nang naglilingkod sa tao. Bakit? Kasi gusto niya ipakita sa atin na dapat tayo rin, di ba? Anyway, I have set an example that you should do with your hand. You should do what I have done. Talaga, magpapaanda ako dito kay ganito. You know, he wants to be great. He who wants to be great will be the servant. Meron kanta yung mga bata na, if you want to be great in God's kingdom, you're going to be the servant. Ano yung siya na niya? Salty. Salty. You know, very truly, I tell you, no servant is greater than his master. Again, these are just reminders. Ito mga susunod, babalik tayo dun sa pagiging sa Panginoon. Task or service?
you committed to service? So now when we review our commitment, we understand, oo nga pala, I am committing myself to service. Hindi sa trabaho. Next, ayan, pagkakita ko next, atin siya. Ayan. Yung commitment mo, may dalawa yan eh. Merong outward, merong inward. Sige atin. Yan. Ito yung eksena. They ran and brought him out as he stood among the people, and he was a head taller than any of the others. And Samuel said, "Do you see the man the Lord has chosen?" Ito, pinag-usapan dito si Saul. No? Nung kasi nung namimili sila ng hari, tinignan niya, sino yung pinakamatangkad? Sino yung pinakapogi at pinakatalagang mukhang macho? Macho papa. Yung tipo pag nakita ni Sister Glenda, gano'n. No? Kasal na agad. Gano'n nila pinili si Saul. No? Sabi ni Samuel, sabi ni Propeta Samuel, nakita niya si King. Meron pa mas pupogi sa kanya. Meron pa mas matigas sa kanya. Sabi ng mga tao, wala na. Mabuhay ang hari. First time. Wala na. Ikaw kasi hindi mo nalapit eh. O sige, pakita natin ang example. Si Reyna, meron pa mas magmamat sa kanya ba rin? Ganon yung eksena. You know, this happened in 1 Samuel chapter 10. After 6 chapters, ang sabi nga nun, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. Kasi Ferdy siguro ito, nakagad eh. If Ferdy, Gigi, wala siya sa pagsilid na yung kaugihan ni Brother Ferdy. For I have rejected him, sabi ng Panginoon, the Lord does not look at the things the people look at. The people look at the outward appearance, but the Lord knows our heart. Bakit ito gusto sabihin? As worship leaders, outwardly, our church leads, nakikita tayo, ay si Brother Ryan, nakakakita talaga ng pagtungkong niya, talaga nag-bless ako. Si Brother Ryan, talaga. Di ba? Yun yung pagkakilala sa atin. Kasi nakikita tayo ng church, di ba? Every Sunday, tumatayo, umuupo. Si iba yan, umuupo. Hindi mo siya pwede madrasa na tayo. Pero hindi ako nakikita. Oo nga. Kaya tayo ng ilaw. Ayan, next. Ayan. Sabi ng Panginoon sa Matthew, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! Hypocrite! Hypocrite! You are whitewashed. Gawa ng mga libingan. Nung ang linis ng mga libingan, talagang nilinis ninyo. Look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead. In the same way, on the outside, you appear to people as righteous, but on the inside, you are full of hypocrisy and wickedness. Next verse. But mark this, sabi sa 2 Timothy, darating ang mga araw that there will be terrible times. People will be lovers of themselves, lovers of money, etc. Ang summary, having a form of godliness, but denying its power. No? How are you? Hello? Kamusta ka bilang asawa? Probably as a worship leader, you are okay. As a musician, wow. Pero pag umuwi ka sa tahanan mo, kamusta ka bilang anak? Kamusta ka bilang kapitbahay? Kaya naman exercise, pakisa ko sa mga mabilis kong pasang manifest. I don't know. The point of this slide, the point of this slide is this. When
we say we love the Lord, we only do not show it when we are ministering. Hindi lang natin ipapakita yung pagmamahal natin sa Panginoon habang tayo ay naglilingkod. Ipapakita natin yun araw-araw, sa office, ipapakita natin sa school, ipapakita natin sa tahanan, ipapakita natin sa barangay, kung paano natin mahal ang Panginoon. We will live. Hindi katulad ng mga ipokrita, mga ipopanggap. Actually, pag binasa mo yung Matthew 23:13-39, yung haba, pinili ko lang yung 27-28. Pero, ang sakit ng pananalita ng Panginoon dyan eh. Parang ganito. Sino gusto mag-volunteer na mag-aral ng example? Para hindi naman si King. Justin. Parang ganito. Hindi naman ito nagkaroon. Ikaw, sabi mo Panginoon sa Justin ko, napaka-plastic mo. Pabase-base ka pa. Pagkita-kita ka pa. Pero ito naman, kapag tumingin ka dyan, talagang halos yung kahit mo kaya ganito, nakakawin mo isang beses, hindi ka talagang makapatay mo na. Plastic mo. Alam na, kapag mo sa simbahan. Sa totoo lang, magdali mo sa bahay, pasok sa kwarto, hindi mo pinanimulin ang ulam mo. Alam mo ha, parang gano'n eh. Yung modern version. Pero gano'n, galing na rin si Jesus Christ. Sinasabi mo sa mga naglilingkod sa templo, ay mga plastic na rin. Kala ng mga tao, pinakikita niya sa tao, para kayo mga banal. Kala mga taas-taas ng kamay, kulang lang, abot yung second floor. Pero pag kayo gusto mo di mo gusto, ano ba? Diba? Pag inutos sa'yo, Brad, pwede mo mag-volunteer ka naman dito kasi hindi, gitarista ako. Kung gagawin niya, magpupunta ako ng pagkain, bakit? Si Chamber na lang. Totoo magpuhugas mo na ano, pinagkainan, tiisan ka. Hanggang mo tiis. In serving in the ministry, the Lord does not look at how well we play our instruments or how well we sing. The Lord looks at your heart. Okay? So, para matapos na agad. Natural versus super. Hindi maganda. Sa ministry natin, we depend on, ano yung natural? Nakikita, lights, magandang sound, magandang suot. Hindi masyadong mabilis yung tempo. Sabay-sabay, maganda, nag-harmony, nag-blending. All good. Walang problema. I'm not saying, last few slides, I'm not saying na hindi mahalaga yun. It's important. But you need to realize, yung ministry natin, hindi natatapos yun na nakanta mo ng maganda yung kanta. Hindi. Song leaders, Jackie, Shirley, Gigi, sino pa naman muna? Kia. Yung talagang Micah, Pastor. What is your biggest measure of success? Each and every after kakakanta. How do you measure if okay yung praise worship? Another question is, ano yung natatakot mong mangyari during praise and worship? I will give my answer. I don't know what your answer is. Ang pinaka-biggest fear ko, may mga fears ako. Isa sa mga fear ko, yung merong content na bisita sa simbahan, makita ko nagpapakanta, tapos tulog ka sa simbahan, sabihin, siya yan eh. Yan yung... Tapos kakakanta ka dyan. That's one of my biggest fears. That's why I try my best, not by my own, to try and live a good life, a good reputation, so that
nag-drive ka, di ba nakapagsigaw, hindi mo alam, yung pala nakakawin mo, biglang nagsimba. Umatay, bisita. Tapos, praise the Lord, ganyan. Honestly, that is one of my biggest fears. Ang biggest fear ko and measure of a success is, talaga bang yung mga tao nakita mo sumamba? Hindi yung pumalakas sila kasi ganda ng totoo, pero yung talaga bang nakita, kasi minsan nasisense mo, lalo na kapag palagi kang napapakanta, makikita mo, bakit kung isang libo si Iya, nung nagpakanta ako, si Iya, nakakaingon lang ngayon, pero nung last ko nung nagpakanta ako, talagang halos maluha-luha siya. So, masisense mo kasi familiar ka na sa mga tao. Si Kaeli lagi nasa harap diba? Doon na tayo nag-regular ako. May mga linggong marirealize mo na, kaya may linggo ito. Si Kaeli parang, I don't know, may mga ganun nag-engage ko kung have I ushered the people to worship. Kasi yun yung trabaho natin, to usher the people in worship. At nakapindot mo. So, whenever the Spirit of the Lord came upon Saul, tututok si David. Tapos parang yung evil spirit, parang yung tormenting spirit, I don't know if it's evil spirit, pero the tormenting spirit, napapahirap sa kanya. Kapag tumututok si David, nawawala. Dahil masagaling, tignan natin yung susunod na verse, hinahanap. So Samuel, ito pala yung nangyari. So ito 1 Samuel 16, ito 1 Samuel 16, 10 verses apart, nauna to. Bakit tumututok si David? Nawawala yung masamang pakiramdam ni Hari Samuel. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, simula nung na-anoint siya, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. So it was not the music. It was not David himself kasi magaling siya. It was God's anointing. How are we? Do we still minister? Do we play music, sing music, relying upon our own talents? O dahil may anointing ang Panginoon? May ting. Meron tayong bagong brand. Ayos yung ting. You know, we need to acknowledge that. Ayos, ibig sabihin may anointing. Diba? Tignan natin yung sa kanan. About midnight, Paul and Silas. Alam niyo itong kwento na ito, di ba? They were praying and they were singing. Sa tingin niyo kasi ganda na ng boses ni Don Owen, yung boses ni Paul. Bihan nila. Wala naman sinabi niya na talagang mag-action na niya ginawin, kaya talagang nagkaroon ng earthquake. No, because it was the Lord's power. And the next verse, kasi I only have a few more minutes. Sabi dito, so full armor of God. No, this chapter is about the armor of God. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood. While we are ministering some music, pero may spiritual aspect ng ating ginagawa. We are battling against powers, against authorities, and powers of this dark world. Another topic, yung spirituality of worship. Maganda pa usapan niya. Yung ginagawa natin. Nung araw na natin ako ng mga sender na may pinapakas ko. Yung mga music, talagang makikita nyo. Merong music talaga na ina-anoint. Merong kanta na marinig pa lang yung intro, parang bububos na yung, di ba? May anointing.
That's why it's important to choose the right songs. Yung mga kanta na may anointing. Hindi yung basta kanta na may wala. Okay, last. Ano bang last na to? Sister Jackie, last na. What does it take to commit? Anong presyo? What is the price of committing? Commitment involves three things. Time and training. Pangalawa, it involves your talent. And it also involves your treasure. Kanina, that's why we practice, tama? That's why we practice. Ano yung sabi sa Ezekiel chapter 38? Get ready. Be prepared. You and all the hordes gathered about you and take command of them. After 80 days, you will be called to arms. Ay, nabunan yung M. Ina-edit ko mga nabunan yung after many days. Dito, makikipag-gera ang bansang Israel. Ang sabi niya, maganda kayo. Pagkatapos ng ilang mga araw, tayo ay lulusog. Pagkatapos katabi mo, kailangan tawa. Yes. That's what we practice. Kaya huwag mong minitisin ng practice. Mahalaga yun. Be prepared. Alam mo naman, tuhutog tayo na lang ng basta-basta. Na walang ensayo. Mahirap yun. No? Yan. Next, talent. Malinaw na yung sinasabi ng verse na to. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards. Kaya alam mo talaga yung talento mo and acknowledge mo yung maganda boses mo. Yes, you acknowledge that. Yes, Lord. Thank you, binigyan mo ng magandang boses. I will use it to serve. Again, you will not use it for your own benefit, but you will use it to serve. Because we love God. Because we love God. So there is something in verse 3. If anyone serves, they should do so with the strength that God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Again, pwede natin habakan yung usapan dito. Whatever we do, dapat kumabalik ito yung papuri sa Panginoon. Wait, ganda ng kata. Praise God. Kapatid. And it involves your treasure. Ito yung maghahandog si David. Sabi ng isang tao, mahal na nga rin, meron akong oxen. Ano sa Tagalog yung oxen? Ano po sa Tagalog yung oxen? Ox. Baka yun ba yun? Baka. No, sabi ka daw, ito yung mahal na rin, dito talagang makakalimutan yung baka nito eh. Ibibigay ko na lang sa'yo kasi parang napapalakas kayo yung David. Sabi ni David, no, I will not, I insist on paying it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Sa ating ministry, sometimes, talagang gano'n eh, abono pa. Tingnan tayo sa mga pamahalin yan. Sobra pa. Abono pa. Ganun talaga eh. Yung, alam mo, when I felt the calling to the music ministry, basta hindi calling na the calling to the music ministry, bata pa ako. Totoo yung sinabi ko sa introduction. Naubos yung mga natinig ko talawas kung tao ng punta ng PCBS. Alam niyo natin, GGN sa kanya ko yung first ng araw, sila ko yung first wala nang sila, hindi sila naglilipod sa church natin. Pero, alam kong nasa music sila, di ba sila Sister Sarah, isa pupunta yan sa bahay, Brother John, palit tayo ulit. Pero naman ako ng take mo, kapag mo ng sila yung take. Tapos kung bibili pa ang song book, ubus na rin yung allowance mo eh. Why? Because if you find something that you love, you invest
para maging mayabang siya, pero I know, he found his love and he is spending for what he loves. Kasama yung treasure, naiintindihan niya. Kasi yung mga pinag-ibigay natin, bigay din lang naman niya. Tama ba? Gitarista ka, bigyan sa sarili gitar. Di ba? Minsan ginagawa ko niya. Minsan bumibili ka ng gitara, hindi naman parang maging masaya sa gitara. Kundi, Lord, gusto ko maganda yung gitara na magamit namin sa church para maganda yung Lord. Para kay Lord. Right? So, tatlong letter T. Your time, your talent, your treasure. Kasama talaga yun. Kasama talaga yun. Huwag po tayong mag-lingkod na wala tayong ibibigay. Huwag po tayong mag-lingkod na wala tayong ibibigay. Parang, kaya ka nalilingkod kasi you're getting something. Parang kaya ka nalilingkod sa Panginoon kasi ikaw yung nagbibigay. Kasi na, it is your expression of love. So nakikita kami yung pagkain. Pinapasok na, good yan na yan para tayo matapos. So in conclusion, what am I saying? And now, three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is Ano yan? Anong... how is your commitment? How is your commitment to the ministry? How is your commitment to the local church? How is your commitment to excellence? Di ba yun yung objective? Commitment to God, commitment to the ministry, commitment to the church, at commitment to excellence. Kung mahal mo ang Panginoon, magko-commit ka sa ministry at gagalingan mo. Pag sisikapin mo maging magaling na drummer, sisikapin mo maging magaling na gitarista, sisikapin mo mag-aral ng bagong awitin, sisikapin mo maging tama ang tono. Hindi mo basta makakayo lang. Kasi I hope, Sister Jackie, na yung objective natin yung sa session na pinagkagawa sa amin about commitment. How is your level of commitment? It will be answered by how much you express your love to them. Alam mo yung mahal natin kasi? No question. Ang iba-iba lang yung express. Alam ba? Minsan pag-trip ko, nire-regalo ko yung kasama mo ng special. Pero minsan pag hindi ko feel regular, parang minsan parang show out. No? Kasi iba-iba yung expression ng pagmamahal. Kaya ang tinatanong ko, yung love, alam ko mahal na rin mo yun. No questions asked. Pero how are we expressing our love to God? Iba-iba. If yung level ng expression mo ng pagmamahal sa Panginoon ay nandito sa level na to at alam mo pwede pa akong sipahin pataas, eh ito na una. Pero kung nandun ka na, ipanatalihin mo nandun. Panatalihin mo nandun. So I hope, brothers and sisters, sabi ko kasi niyo, pagmahal ko, marami kong gusto sabihin. So, I hope I still get invited in the future. Kahit mahaba ang sermon, nagulong na. And let's pray for a quick prayer of commitment. Lord, nandito po kami, tinawag po kami sa iba't ibang mga paglilingkod. We have pastors, we have deaconesses, we have teachers, teacher volunteers, we have prayer volunteers, meron pong mga food committee volunteers, meron pong mga musicians, may mga singers, may mga leaders. Iba't iba po yung pagkatawag sa amin, Panginoon. But this morning, this afternoon, we want to
pledge again. We want to recommit. But this time, we want to commit based on our love to the God who has saved us by grace through Christ. Yung Diyos na nagmahal sa amin ng labis-labis. Gusto ko namin ibalik yung aming pagmamahal sa inyo sa pamamagitan po ng aming time. Huwag po namin paglawag yung aming oras, yung aming talent, Panginoon. Magamit mo, Panginoon, be it in creating music, in creating beautiful backdrops, in wonderful PowerPoint presentations, sa pagtitipla ng audio. Help us to give our talent out of love. And yun po aming treasure. Kung ano po yung mahalaga para sa amin. Magbalik namin sa inyo because we love you, Lord. Thank you for this time na pinagkalap mo sa praise team, sa music team, upang mag-gather, mag-recommit sa inyo. We pray and continue to lift up to you, Sister Jackie, ang aming pong kalawahunan. Continue to inspire her, paunahan mo siya, hihig mo siya upang yung tamang direction ng aming ministry, Lord, ay magawa namin sa pamamagitan niya. We pray for Pastor Joey, Pastor David, Jack Kirse, and Pastor Arthur are here also. Natuhan na yung leaders sa aming church. Help them, Lord, na yung pag-ibig sa iyo ay patuloy na pag-umapaw sa kanilang puso. And we express our love, Lord, with our mind, with our heart, and with our souls. Maraming salamat. Again, ang lahat ng bagay nito ang ginagawa to the praise and glory